Salamat sa Diyos sa pagkakataong muli na ako ay makapagbahagi ng kanyang salita na kung saan mula dito sa talatang ito na binasa ng ating kapatid na si Brother Mark ay parang kailan lang nung nakaraang anniversary natin ay ipinangaral din ito at nandito pa hanggang ngayon. At ang nangaral ay walang iba kundi si Pastor Ramin Kaliwag from San Simon, Pampanga. At doon ay nakita ko yung napakagandang mensahe ng Diyos na talaga namang ginamit siya ng Diyos at namangha ko doon sa kanyang mensahe. At dahil doon sa pagkamangha ko doon ay nagka-interest akong muling basahin at pag-aralan ang mga talatang ito. At mayroon na naman akong nakitang ibang insights mula dito na siya ko namang nais ibahagi sa inyong lahat, mga kapatid. Ngunit bago po natin simulan, ay tayo po munang lahat ay humingi ng kanyang gabay sa pamagitan po ng ating sama-samang pananalangin. Muli, O Diyos, Amang Banal at makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagbubulay at pag-aaral ng iyong salita, hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong pangunguna sa bawat isa sa amin at naway samahan kami ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, at patuloy na ipaunawa sa amin ang mga salita mong nais mong ipabatid at ipaabot sa bawat isa sa amin mula sa talatang ito, Panginoon. At naway patuloy na magsilbing kalakasan ito at katatagan ng aming pananampalataya. At sa aming pakikinig, naway ikaw lamang ang mabigyan namin ng kapurihan at kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, ang aklat po ng Hebreo, ang sinulatan po dito ng may akda ay yung mga mananampalatayang Hebreyo na dumaranas ng mahigpit na pag-uusig. At nanganganib na sila ay tumalikod sa kanilang pananampalatayang Kristiyano. Kaya yung layunin ng kanyang mga sulat na ito, mga kapatid, ay ini-encourage niya ang lahat ng mga mananampalatayang Hebreyo. Pinapalakas niya yung kanilang mga loob upang sila ay magpatatag sa kanilang pananampalataya. At upang maisakatuparan ito, ipinakita niya na si Jesus ang tunay at panghuling pahayag ng Diyos. At dito ay mayroon po siyang tatlong mahalagang bagay na binigyan ng diin. Una, si Jesus ang anak ng Diyos na walang simula at walang katapusan. Siya ay lubos na sumunod sa Ama sa pamamagitan ng pagpapakasakit na kanyang tiniis. Yun po yung una. At yung pangalawa, bilang anak ng Diyos, si Jesus ang paring walang hanggan na ipinahayag ng Diyos at higit siya sa mga pari at mga propeta ng lumang tipan. At yung pangatlo po dito, mga kapatid, sa pamamagitan ni Jesus, ang mga mananampalataya ay naligtas na sa kasalanan. Naligtas sila sa takot at sa kamatayan. Bilang pinakapunong pari, si Jesus ay nagkakaloob ng tunay na kaligtasan na siyang layunin ng mga ritual at paghahandog ng mga hayop sa dambana ayon sa relihiyon ng mga Hudyo sa lumang tipan. Yan po yung tatlong mahalagang bagay na binibigyan ng diin ng may akda. At pagdating po dito sa chapter 11, mga kapatid,
dito naman niya ipinakita yung halaga ng pananampalataya. Na kung saan ipinakita niya yung mga naunang mananampalataya at ang lahat ng mga iyon, bagamat sila ay dumaan sa mga matitinding mga pagsubok, mga pag-uusig at mga sufferings sa buhay, sila'y nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya na siya namang nagbigay ng lugod sa Diyos. At mula naman dito, sa chapter 12 na ating pag-uusapan at bibigyan ng pagpapaliwanag from verse 1 and 2, ngunit yung verse 2 lang yung ating tututukan dito, mga kapatid. Itong verse 2 na ito ang sinasabi, aking babasahin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi nalintanan ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Dito ang ating topic ay yung layunin ng mga tunay na mananampalataya bilang mga tinawag, the goal of the true believers. So ano ba yung goal natin? Ano ba yung layunin ng bawat mga tinawag? Bakit tayo yung mga tinawag? Bakit tayo yung mga binigyan ng pananampalataya? Ano ba yung layunin natin? Yung unang puntos na bibigyan po natin dyan is to glorify God. Ang luwalhatiin o bigyan ng luwalhati ng Diyos. Yun po yung una. At yung ikalawa, to obey the will of the Lord God. Ang masunod ang kalooban ng Panginoong Diyos. So dito, mga kapatid, yung una, to glorify God. Muli nating bibigyan ng at tututukan yung verse 2 na yan, na sinasabing pagmasdan. At sa ibang salin, ang sabi niya dito sa mabuting balita o magandang balita ay ituon. So ano ba yung ituon? Sa English naman ay fixing or fix our eyes. Ituon natin yung ating paningin. Ano ba yung paningin na ito, mga kapatid? Bilang tayo ay mga tinawag ng Diyos at pinagkalooban ng pananampalataya. Itong focus na ito na sinasabi ng mga akda, yung ating pananampalataya ay ilagak natin sa Panginoong Hesukristo. Yung eyes of faith na yan. Yun yung pagtingin na sinasabi dito ng may akda. The eyes of faith. Yun ay hindi nakikita ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus sapagkat sila po ay hindi pa nabubuksan yung kanilang espiritual na pangunawa patungkol sa mga bagay na walang hanggan. At kung tayo nga ay mga tunay na mananampalataya, pinagkalooban na tayo ng pananampalataya, nabuksan na yung ating kaisipan patungkol sa mga bagay na walang hanggan, patungkol sa Panginoong Hesukristo, yun yung dapat nating ituon sa Kanya upang i-focus natin yung ating paningin sa Kanya. Sa Kanya na siyang nagtatag ng ating pananampalataya at siya rin ang nagpasakdal nito. So dito, mga kapatid, yung word na kaya nga or therefore, noon sa verse 1, yun lamang yung gagamitin natin. Therefore, or kaya nga, o kaya't, yun po yung mga salin dito. Kaya nga ituon ninyo. So yung kanyang sinusulatan, sila po ay dumaranas ng matinding mga pag-uusig at nanganganib nga na sila po ay tumalikod, kaya pinapalakas niya ito, kaya nga. At gayon din naman sa atin ngayon, mga kapatid, ito rin yung mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung tayo man ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok sa buhay, sa mga sufferings ng buhay,
mayroon tayong iba't ibang mga pinagdadaanan, mga kabigatan, mga problema, mga pagkakasakit, o anuman. Tila sinasabi dito ng may akda, huwag nating tignan iyon. Saan tayo tumingin ang sinasabi ng Panginoon ay ng may akda? Sa Panginoong Hesus. Sa pamamagitan po ng pananampalataya. At yung pagtuon ng pagtingin sa Panginoong Hesus na ito na siyang sinasabi ng may akda, mayroon po siyang dalawang direksyon. Ano itong dalawang direksyon na ito? Looking unto Jesus who is gone before. Looking backward doon sa ginawa ng Panginoong Hesus. Yun po yung unang direksyon. Ano ba yung kanyang ginawa doon sa cross? Siya po ay namatay. Tiniis niya ang lahat ng hirap, yung kahihiyan na kung saan yung pagtingin ng mga Romano nung panahong iyon, mga kapatid, na yung kamatayan sa cross ay isang malaking kahihiyan. Dahil ang lahat ng mga namamatay sa pamamagitan ng pagpako sa krus ay ang mga kriminal. Ngunit ang Panginoong Hesus ay hindi po, wala siyang kasalanan. Naparatangan lamang siya ng maling paratang. At yung krus na yon ng Panginoong Hesus, yun ang ating titignan. Na yung krus na yon, mga kapatid, ay simbolo po ng tagumpay, lingid sa kanilang kaalaman, na siyang nakita natin ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya naman hinahamon tayo ngayon ng may akda na tayo ay lumakad na nakatingin doon sa krus ng Panginoong Hesukristo. Yung hirap na tiniis niya roon, siya po ay pinagsasampal, dinuraan, pinagmumura, nalipusta, pinagsisipa at hinagupit, pinunit yung kanyang balabal at pinaglakad siyang nakapaa hanggang siya'y mapako doon sa krus at inulos pa yung kanyang tagiliran. Matindi yung pasakit at tiniis ng Panginoong Hesukristo na yun. Yun yung ating titignan, mga kapatid. Kaya nga sinabi niya dito sa verse 4, basahin natin yung verse 4, ang sabi niya, sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. Pero bakit tila nang hihina na tayo? Yun po yung hamon dito, mga kapatid. Parang nawawalan na po tayo ng gana at tila wala na tayong ibang magiging lunas sa mga pinagdadaanan nating mga problema sa buhay. Pero ito, hinahamon tayo ng may akda dito, mga kapatid, na huwag nating tignan ang lahat ng iyon. Tignan natin yung ginawa ng Panginoong Hesukristo na siyang magbibigay ng comfort sa atin upang tayo ay makalakad sa takbuhing iniatang sa atin bilang mga mananampalataya. Alisin natin ang lahat ng mga pabigat, yung sinasabi diyan sa verse 1, upang ang ating takbuhin ay makatakbo tayo ng mayroong pananampalataya na huwag nating tignan yung sitwasyon. Isang halimbawa po ang ating titignan mula sa kasaysayan sa buhay ni Job. Alam na natin lahat halos yung nangyari sa buhay ni Job. Naubos ang lahat ng kayamanan niya, lahat ng kanyang mga tauhan, namatay yung kanyang mga anak. Pero ano ang kanyang ginawa? Basahin natin yung Job chapter 1, verse 20 hanggang 22, ang sabi dito, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo
Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. So sa kabila ng mga pangyayaring iyon, mga kapatid, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. So makita natin, bakit siya nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya? Dahil hindi niya tinignan yung sitwasyon, yung mga nangyari na yun, hindi siya nakatingin doon. Hindi rin niya tinignan yung sinabi ng kanyang asawa. Hindi rin niya tinignan yung mga sinabi sa kanya, ng kanyang mga kaibigan. Ang kanyang focus ay walang iba, kundi ang Diyos. At yung pananampalatayang iyon, mga kapatid, yun yung nagbibigay lugod sa Diyos, kaya't nabibigyan natin ng luwalhati ang Diyos. Yun yung goal ng bawat mga tunay na mananampalataya. Tayo, paano ba tayo nabubuhay? Ano ba yung ating nagiging karakter pagdating sa mga bagay na ganito? Tulad ba din tayo ni Job, na sa kabila ng lahat, ay nagawa pa niyang magpuri sa Diyos at magpasalamat? Tignan din natin yung chapter 2 ng Job, yung sinabi ng kanyang asawa. Dito sa verse 9 and 10, ang sabi diyan, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Anong sagot ni Job? Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Yan si Job, mga kapatid. Wala na sigurong hihigit pa o papantay pa doon sa nangyari sa buhay ni Job sa lahat ng tao, mga kapatid. Matindi yung kanyang dinanas nung time na yun. Siya isang taong matuwid. At yung ikalawang direction, mga kapatid, mula sa verse na ito na siyang ipinapakita ng may akda, looking forward naman tayo ngayon kay Kristo na siyang tiyak na darating. Yung kanyang muling pagparito, mga kapatid, yun naman yung ating tinitignan ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya, na kung saan yung kanyang muling pagparito, doon na mafu-fulfill yung ating inaasahan, yung fulfillment ng ating hope. Matatapos na yung ating pananampalataya sa kanyang muling pagparito dahil magiging ganap na yung ating pag-asa. Yun naman yung ating tinitignan, na kung saan doon naman mahahayag na yung cross ng Panginoong Jesucristo ay sagisag ng tagumpay. That is the cross of Christ, the sign of victory. Because the message of the cross of Christ is the message of salvation, and that is the sign of victory. Mga kapatid, lahat tayo ay mapaparusahan kung wala ang Panginoong Jesucristo. Dahil lahat tayo ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan ay pinapakita ng Biblia ay ang kaparusang walang hanggan, at yun ay matinding pagpaparusa dahil wala na pong hanggan po yun. Ngunit yung ipinangako ng Diyos na sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, yun naman na po yung katuparan ng pangako ng Diyos na lahat ng mga nanalig sa Kanya, lahat ng mga nabubuhay sa pananampalataya ay gagantimpalaan niya ng buhay na walang hanggan.
Yun yung isang titignan natin sa looking forward na yon, mga kapatid, for the second coming of the Lord Jesus Christ. Na kung saan, mga kapatid, yung ating pananampalatayang ito na ipinagkaloob niya sa atin ay hindi po masasayang. Dahil mayroong gantimpala. Yun ay buhay na walang hanggan. At tulad ni Job, mga kapatid, nakatingin siya sa Panginoon at naging matatag ang kanyang pananampalataya, hindi niya tinignan yung sitwasyon at maging yung mga taong umuupos sa kanya, kabilang na yung kanyang asawa. Di po ba napakabuti ang Diyos? Dahil ang pangyayaring iyon, sa kabila na siya ay matuwid, ay ipinahintulot ng Diyos. So yun yung goal natin, mga kapatid, na mabigyan natin ng lugod ang Diyos. At sa pangalawang puntos po natin, to obey the will of the Lord. Tulad ni Job, doon ulit tayo kay Job, na siyang ginamit nating halimbawa, bakit ipinahintulot ng Diyos na mangyari sa kanya iyon? Bakit pinahintulutan na si Satanas na gawin niya iyon kay Job? Di po ba? Dapat makita natin, mga kapatid, na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Ang lahat ng mga pangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos, na bagay na dapat nating tanggapin, bagay na dapat tayo ay magpasakop at sumunod sa kanyang kalooban, dahil ang lahat ng pangyayaring iyon ay ayon sa kanyang kalooban, ayon din dito sa nangyari sa buhay ni Job. Niloob ng Diyos po yun. To obey the will of God, kailangan nating tanggapin iyon at magpasakop tayo doon sa pangyayaring iyon nang walang sama ng loob at walang anumang mga hinanakit sa puso natin. Dahil yung pagsunod, ito po ay bunga ng ating pananampalatayang ipinagkaloob sa atin, na siya namang magbibigay luwalhati sa Diyos. Kung ang Panginoong Jesucristo, kung paano siya sumunod sa kalooban ng Ama, bagamat siya ay Diyos, nagpakababa siya at sumunod siya ng lubos doon sa kalooban ng Ama. Ano yung kanyang panalangin? Ama, hindi ang aking kalooban ang dapat na masunod, kundi ang iyong kalooban. Yun yung pagpapakita pa rin ng halimbawa ng Panginoong Hesus, na yung isang tunay na mananampalataya ay sumunod sa kalooban ng Diyos, dahil yun yung kanyang kalooban, at ang lahat ng mga nangyayari sa atin, maging lahat ng kabigatan natin, ipinahintulot yan ng Diyos. Dahil ang lahat ng mga tunay na mananampalataya ay tiyak na dadaan ng sufferings ng buhay, bagay na iyan ay pagsasanay sa atin ng Diyos upang tayo ay tumibay, tumatag sa ating pananampalataya. Yan ang instrumento ng Diyos upang tayo ay matuto na sa Kanya lamang magtiwala at hindi sa mga bagay na mayroon sa mundong ito. Diyan tayo tinuturuan ng Diyos, at sa pamamagitan niyan, nabibigyan natin ng luwalhati ang Diyos. That is our goal, brothers and sisters. To be the will of the Lord for His glory. Dahil ang Panginoon ang siyang nagpasimula ng ating pananampalataya at hanggang sa katapusan, na kung saan yung tinitignan ng mga Romano na yung kamatayan doon sa cross ay isang kahihiyan, nagkakamali po sila. Yung kamatayan sa cross ng ating Panginoong Hesus ay tagumpay
para sa atin. Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin. O nga naming Diyos na dakila, tunay na napakabuti mo sa amin, Panginoon. Nasa kabila ng aming pagiging makasalanan, O Diyos, kinahabagan mo po kami na sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang isinugo mo at nabayubay doon sa krus, ang siyang nagligtas sa amin sa tiyak na kapahamakan. Hinango niya kami, Panginoon, sa tiyak na kaparusahan at inalis niya ang lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. O Diyos, salamat sa mga salita mo na patuloy na nagpapatatag, nagpapatibay sa amin. Nawa, O Diyos, ang bawat isa ay patuloy na inyong samahan at patuloy na inyong patatagin ang pananampalataya ng bawat isa sa amin. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.